Hi guys! Welcome to our vlog! Yay! So this is going to be the part 2 of our journey to Australia. Yay! Sino pupunta Australia? Yay! Sino pa? Yay! Excited ka? Wow! Oh, okay, sama lahat. So, ayun na nga. Po? Oh, wait lang. Mag-share si Mama ng information to everybody. Play, YouTube, ball. Play ko dun, ball. Apa? So, kung So, kung maaalala nyo, nag-share na ako ng first part ng aming journey to Australia. Yun yung pagkuha namin ng passport last July. So, next step namin, actually, natagalan kami kasi mahabang proseso po pala ito. It will take us 3 to 6 months para makakuha lang ng 482 visa. So, yung visa ni husband, ni Papa J, ay 482. Ang kinuha po namin ay 482 subsequent entrant. Ang gulo, no? So, guys, we have 3 option po. Number 1 is do it yourself or DIY. Number 2 is kukuha kami ng sarili naming migration agent. And number 3, si employer na ang magpaprocess ng aming visa through migration lawyer din or migration agent nila. So, here's the good news. Pumayag yung employer ni Papa J na sponsoran kami ng visa or 482 subsequent entrant visa para makarating kami sa Australia. Kasi may mga nababasa ako at may napapanood akong mga vlogs na may mga employer na hindi ni-sponsoran yung family. Like for example ni Papa J, na bigyan ng visa yung family members. So good thing guys na itong employer ni Papa J ay pumayag na sponsoran kami ng visa at ito pa, sila na ang magpaprocess ng aming mga papers para makapag-apply kami ng visa. Yay! Thank you! So, the reason po kung bakit natatagalan ng aming visa application was because first time po ng employer ni Papa J na magkaroon ng ganitong case na mag-i-sponsor sila ng family kasi nga first batch of Pinoy si Papa J at yung kasama niya dun sa company. So, talagang first time ito sa kanila. So, ang dami pang mga inquiries na naganap and basta, ang daming chinek yung migration lawyer nila, parang ganon. So, yung mga requirements na sinabit namin sa agent ni Papa J ay marriage certificate, birth certificate, NBI ko, and then pictures namin with white background. Ayun, yun yung mga sinabit namin. And then the others are galing na sa employer ni Papa J. Sa pagkakaalala ko, yun lang po yung ipinasa ko doon sa migration agent na naka-assign kay Papa J. Yay! Almost there! So, sabi nung agent sa amin, September 23, na-apply na po ang aming visa. And then, September 25, na-lodge na nga ang aming mga docs. And then, 26, nakapag-schedule na kami ng medical through Nationwide Makati. I'll give you guys another content for that. So, ayun, nakapag-video ang lola niya doon. So, ayun, nagdun tayo sa Nationwide nakapag-medical. And then, 27, as per Nationwide, na-submit na ang aming medical results sa immigration, or whatever. Basta doon. So, ayan, waiting na lang tayo. So, sabi ng agent namin, we have 3 to 4 months upon lodgement para mag-intay ng approval or grant ng aming visa. So, today, December 18, so, nagbi-video ako ngayon December 18. Magti 3 months na kaming nag-iintay. Ang tagal! Pero, anyway, let's wait. Wala naman tayong ibang pwedeng gawin kundi mag-intay ng mag-intay. Tayo. Well, magandang... Tayo? Yes. Magandang gift na to sa amin this Christmas kung mag-grant kami this December. But, kung January man, okay lang din. Hindi naman tayo nagmamadali masyado. So, ayun na nga. Waiting. Actually, marami akong napagtatanungan na mga September nag-lodge, yung iba nag-grant, yung iba waiting din, merong mga August na nag-lodge na waiting pa rin until now, merong mga October na waiting din until now. So yeah, ang dami nating nag-aantay para mag-grant yung 482 subsequent entrant visa natin. So, ayun guys, mga mommies, kapwa ko mommies na
So, sa mga kapwa ko applicants, ayun, mag-antay lang tayo. I'm very hopeful and positive na mag-grant ang ating visa. So, dati, naging anxious ako kaya hindi ako masyado nakapag-vlog or nakapag-content lately kasi ito talaga yung iniisip ko, yung visa. Antay ako ng antay. Kailan kaya siya ma-approve kaya wala akong nagagawang videos. So, ito, ewan ko ba, sabi ko, bahala na. Sige, gagawa tayo ng content para ma-share ko yung aming experience sa inyo habang nag-iintay kasi kung para sa atin naman, para sa atin, diba? So, kahit anong, kasi may kasabihan daw na wag munang i-share hanggat wala pa. Well, hindi ako masyadong naniniwala dun because alam niyo yun guys, kapag para sa inyo, kahit ano pang tutol ng universe or ng sino man mga nega na tao sa paligid natin, kahit ano pang tinatawag nilang parang mausog daw, parang baka mausog. Kung para sa atin, walang makakatalo kay Lord. Diba? So, ayun, yun lamang po yung i-share ko sa inyo. By the way, yung, again, yung medical namin, i-share ko sa inyo through another video. Kaya, abangan nyo yun! Good luck to us! Yay! Thank you guys for watching. So for my next mini vlog, it's going to be a visa grant. Thank you guys for watching.